In this video, let's talk about running pain and its prevention. Meron kasing nagtanong sa aking previous video about my 21km run kasi sumasakit daw ang kanyang tuhod and binti kapag tumatakbo siya. So disclaimer muna, hindi ako expert, hindi ako doctor, hindi ako physical therapist. I'm going to answer this question based on my experience lang. Kasi before, kapag tumatakbo kahit 5K lang, palaging may pain. And at one point, naisip ko talaga, ganito na lang ba ako lagi? Lagi na lang ba may masakit? Pero in the long run, dumating yung point talaga na katulad ngayon, kahit marathon ako, 21K run, ang bilis na ng recovery, and then sa mga daily runs ko, wala na yung pain. Nararanasan ko pa rin yung mga muscle soreness, pero normal yan eh. Lalo na kapag mga ilang araw ako hindi tumakbo, and then medyo nabigla ulit ako, and tumakbo ulit ako na medyo mabilis or medyo mahaba from a long rest, nararanasan ko pa rin talaga yung mga muscle soreness, pero that's normal. So sa tanong niya na normal ba yung pain? Yes, it's normal to a certain degree. Kasi syempre kapag tumatakbo tayo, lalo na for beginners out there, hindi naman sanay yung ating legs sa impact ng running. And syempre, consider din natin dyan yung proper form, yung intensity, maaaring sobrang bilis ng takbo mo or sobra sa kakayanan mo that time or sobrang dalas. Meron akong video dito about how many times you should run in a week kasi hindi dapat araw-araw, no? You must consider na mag-rest in between, lalo na kapag baguhan ka pa lamang. Again, ulitin ko, if you are new to running, experiencing some degree of pain in the legs, in the knees, that's normal. Kung hindi ka naman baguhan pero nag-i-increase ng mileage mo or yung intensity, nag-i-speed workout ka na, before naman puro slow running ka, then you will experience muscle soreness kasi we are putting good stress to our body for us to grow, di ba? If you want to improve your fitness, if you want to improve your running, kung may target ka na pace, kung may target ka na race time, syempre ipupush mo yung limit mo and you're putting good stress to your body. Syempre yung katawan natin maninibago at may experience natin yung muscle soreness. Usually pa nga, di ba, delayed yan kasi yung tinatawag natin DOMS, delayed onset muscle soreness. Halimbawa, nag-gym ka today, first time mo nag-gym, kinabukasan, grabe, sakit ng katawan mo, or first time mo tumakbo, tapos hindi ka nag-control, di ba, napasarap, napabilis, sumabay ka agad sa mga experienced runners. Ayun, kinabukasan, talagang sobrang sakit ng katawan mo. That's normal kasi yun yung reaction ng katawan natin. Pero, titingnan mo ngayon, is it normal muscle soreness lang ba or serious injury na? I-assess mo, baka hindi na normal. Yung tip ko sa iyo para ma-prevent ang soreness or medyo mabawasan, unang-una dyan, gradual lang ang increase ng mileage. Sabi nga ng mga expert, no, 10% lang weekly ang dapat increase mo sa mileage. Okay, another tip, i-consider mo yung proper running form. I will make another video sa proper running form kasi maraming nagtatanong din yan, no? Pero wala naman talagang perfect running form that fits all, no? Iba-iba tayo. Pero may mga general guidelines kung paano ba talaga ang tamang pagtakbo. Akala ko rin nung una, pag tumakbo, yun na yun. Hindi mo na kailangang aralin. Pero may mga technique pala, may mga proper form pala ang running. Pangatlo is proper footwear mo, yung running shoes mo. Maybe it's causing the pain. Hindi naman palagi, no? Pero you might consider, pagka proper running shoes mo, maaaring mabawasan ang pain. Pang-apat na tip ko is yung proper warm up before and after your runs. Kasi mahalaga talaga na properly prepared ang mga muscles natin, warmed up siya. Kasi kapag nagsimula ka agad ng running na malamig or tight yung mga muscles mo, syempre mas prone ka sa injury and muscle soreness. Ngayon, after your runs din, kailangan mag-cool down ka and mag-stretch. Parang malusin na pa rin yung mga muscles mo after your activity. Okay, tip number 5, be consistent lang. In the long run, pagka palagi kang tumatakbo, naging lifestyle mo ng pagtakbo, it is embedded in your daily routine, syempre masasanay ang muscles mo, ang katawan natin, masasanay. Gawin mong habit ang running. Maraming benefits to. Search mo sa mga previous videos ko, yung mga benefits ng running, maraming reasons kung bakit mo siya dapat gawin regularly. Kapag mas regular mo ginagawa, mas less ang pain na mararamdaman mo. Okay, kung may mga nalimutan ako, syempre, hindi ko naman lahat masasabi. I-comment mo na lang sa comment section below kung meron ko pang ibang tips about pain and how to prevent it, and also yung mga experiences mo before. Kung may mga further questions pa kayo, comment nyo lang sa comment section. Okay, ang chapter 6 ng Fit for Success ebook na pwede mong ma-download for free sa aking website ay all about essential running techniques and tips. Nandyan yung posture, foot strike, cadence, arm swing, tapos yung breathing techniques for endurance and stamina, deep belly breathing, rhythmic breathing, tapos yung controlled breathing. Tapos may mga iba-ibang running guidelines for iba't ibang terrain. Download mo na ang aking ebook Fit for Success. Free lang yan. Go to johnraycantos.com/fit for success.